Alam po, inaano na naman AI. Kagahapon nga, hindi nila ako nakilala eh. Diba? Nilabas ko ang aking Tita Mizzy sa pool. Iyak si Suraida. Ang pangit mo kasi. Okay, magsimula na po tayo. Ito na po, Tay Kami Naman. Ito po yung Tay Kami Naman po ni Alputera at LRY nilalangaw po. Pinandidirihan po na parang tae. Aray ko. Ayan, dito po sa Roa City, Capiz, huling-huli po sa CCTV o sa lente ng mga kamera. Maraming salamat po sa nanood pala ng Vengador kahapon at sa pagsuporta sa ang ating Tita Mizzy, aka Red Ankler. Aray ko. Diba? Maraming salamat po sa pagsuporta. I love you so much. And abangan nyo pa po ang mga guest ng Vengador. Mag-guest po dyan si Spider-Man. Mag-guest po dyan si Iron Man, Superman, si Wonder Woman. Ang dami. Aray ko. Diba? Abangan nyo po. Abangan. Salamat po sa ating makeup and mga alahas na... Salamat po. Shoutout sa ating nagbe-makeup, si Heb, tsaka si Ma'am Jen. At sa mga alahas, sponsor na alahas ni Mike Cervera. Salamat, Boss Mike, sa mga alahas. Nagmumukha akong mayaman. Sarap. Aray ko. Yeah. Yan po Ngayon dumako na po tayo dito sa Tay Kami Naman. Wala na po pumipirma. Wala na. Pusang inang yan. Wala na pumipirma sa Tay Kami Naman. Abangan nyo mga libag mga karayuma. Ang gagawin namin pangontra dito. Tay, diyan ka na lang. Ina mo. Aray ko. Pagayin mo si BBM? No joke. Ayan, ako sa magpapalibot po kami ng... totoo yan. Chupaeng, Tay, diyan ka na lang. Ina mo. Magpapalibot po kami ng mga pirma. At bilang ang aming motto po ay Tay, diyan ka na lang. Ina mo. At kada isang pirma po, meron po kayong libreng garapon! Ganun po kami kagalante. Kapag pumirma ka sa ating Tay, diyan ka na lang. Ina mo, meron kang isang garapon na mga gamit mo po yun. Mga gamit mo sa everyday lives. Pag mag-medical ka, pwede mong lagyan ng pupu. Aray ko. Okay? Kasi po, yung garapon po doon, nandun si Digong. Nakapakyu. Nakagano si Digong, Nakagano. Nakagano si Digong, so pwede mo mag-medical ka, lagyan mo ng pupu. Yan, kaya abangan nyo po yan ang aming Tay, diyan ka na lang, ina mo. Ayan. Pero dito po sa Roa City, Capiz, ay wala po pumipirma. Tila po mga multo. Mga multo. Ayaw. Ayan Ilan lang po. Ayan wala na. Si Alputera. Tubad si tatay asa ng picture. Ito si Alputera. Yan po. Ayan po, dito galit na galit si tita natin, laging galit. Si Hanelet, ang tita mong laging galit. Aray ko. Bakit galit na galit si Hanelet dyan? Kasi po, pinicturean niya si Digong, hubot-hubad! Puti kita yung betlog na kulduroy! Aray ko. Idang-ida po yung betlog na kulduroy eh! Galit si Hanelet, tsaka si Chong Kitty. Sabi niya, don't do that to my dada. Only mommy can do betlog of tatay. Aray ko. Galit na galit eh. Ngayon na yan po, inaalat na po at talaga nasusuka na ang mga tao sa pinaggagawa nito ni Alputera at LRY. Pati po si FL Lisa, alam na ni FL Lisa ang katarantaduan ni Alputera at LRY na pailalim kung bumarat at double purpose cream, parang double purpose cream. Pwedeng kakampi mo, pwedeng ahas sa'yo. At yan nga po ang katangian ni Alputera at LRY. Ginagawa nila ang lahat para sa mga Duterte. Nagpapasahod sila sa mga vlogger para siraan si BBM. At yan ang kinagagalit ng ating First Lady. At kinausap ko siya, hello tita! Aray ko. Yes tita!
Sabi niya, I hate na that Yansan, I hate that. I told you, tita, they are so bad. I told you before, but you don't listen. Like uncle, I told uncle to take care of his health. He didn't listen to me. I told you. Look what happened. Okay, he had the pimples in bituka. Diba? Diba kinausap ko nga si Yusik Claire? Sabi ko sa channel ni Yusik Claire, Yusik, ang tigas kasi ng ulo niya ni Uncle. Sinabihan ko na yan, take care of your health. Hindi nakikinig, o ayan, nagka-pimples ka tuloy sa bituka. Diba? Yan. Pero magaling na raw po si Uncle BBM ngayon. And he's doing well and doing the right thing for our Filipino and for our country and giving the services that the people need in our daily lives. That is the real main goal of our beloved President Bongbong Marcos. Lisa D, thank you! Okay, pero sa kabila niyan, meron pa rin po na umaasa. Umaasa, bukas ay babalik na ang betlog ni tatay. DDS Lugay naghihintay. Malayo pa ang umaga. Aray ko. Di matanaw kung may pag-asa. Aray ko. Hanggang kailang mga tanga ang sangkatulad nyo. Pipirma, walang saysay, ipapasa niya sa Supreme Court. Dadalhin, basurahan, sayang lang mga kupal. Diba? Sayang lang effort. Yung mga pirma-pirma na itong mga leche na to, dadalhin daw sa Supreme Court. Then sa Supreme Court, anong gagawin ng Supreme Court yan? Ha? Sinabi ko na nga sa inyo, kahit panigan po ng Supreme Court yan, kahit sa inyo na ang Supreme Court pumanig na sa inyo, mga animal, wala pa rin bisa yan, mga animal. Dahil, bakit naman papanigan ng Supreme Court yan? Diba? Ba't papanigan ng Supreme Court? Para saan at para ke? Diba? International Criminal Court, from the word itself, International Court. Okay? What is ICC? ICC is a specialized international court which giving justice to the less in power. Because we can say, if you are less in money, you have more in justice. Or less in money, more on shower. Aray ko. Diba? Kapag mahirap ka na, dapat di kayong less in shower. Marami ka rin shower. Diba? Huwag mo idahilan yung pagkamahirap mo. Maligo ka! Ayan po ha, tignan niyo po si Alpotera. Kita-kita niyo po sa likod. Wala pong katao-tao. Sir Nyolo, ang cute niyo sa Bonggodor. Ay, Ma'am Gina Chavez Bonifacio, thank you for the wonderful gift. Maraming salamat po sa inyong biyaya, Ma'am Gina Chavez Bonifacio. At dahil po dyan, kontento na po ka. Sa totoo lang po maisingit ko lang po. Kaya Boss Mike po, may nag-offer nga po na 300k kay Mima. Sa akin din po, matagal ko na sinasabi sa inyo yan, may nag-offer po. Pero kami naman po, kontento na po kami sa mga kinikita namin sa YT. At kontento na po kami sa inyo, yung mga inaabot nyo dyan, di ba? Yung mga inaabot nyo, yung mga palipad nyo. Maraming salamat po. Kontento na po kami doon because we cannot really take that we are feeding our own family with this crazy
with this crazy offer that they want us to do, you know? They want us to tell all of you that Duterte is the best president, Kibuloy is the son of God, Sara Duterte is very nice vice president. What the hell? What the fuck? Okay? So, we are contented every day, every live, every content that we do, that we did for you guys. So, even though sometimes they are really offered to us 300,000, 50, 100,000 just for a vlog, we cannot accept that because we are the people with dignity. Aray ko. We are the people with integrity. And we are the people for the President of the Philippines, which is Bongbong Marcos, the greatest president that ever lived in the Philippines. Diba? Aanuin po namin yung perang yan. Ang pera po, ang bilis maubos yan. Diba? Ang utang, ang daming pwedeng utangan. Diba? Aanuin ko yung pera. Kung malaman nyo lang po mga utang ko, diba? Madaming pwedeng utangan dyan. Andiyan si Mami Chris Rose. Andiyan si Daddy Armin. Si Alex. Ang dami ko pwedeng utangan. Aray ko. Diba? Ang dami ko pwedeng utangan dyan. Diba? Mangutang ka na lang kaysa ipagkalulumo ang yung kaluluwa. I am proud na marami akong utang. Amen? Amen. Aray ko. Aray ko. I am proud marami akong utang. At least utang ako. Kaya kung meron mga subscriber ko dyan na may utang ako, huwag nyo muna ako i-post. Babayaran ko yan. Ha? Huwag nyo ako i-post. Babayaran ko yan. Ha? Yung may mga utang ako subscriber, huwag nyo po ako i-post. Nangungutang talaga ako eh. Wala akong magawa eh. Ayaw ko magpabayad. Aray ko. Ha? Bayaan nyo, pag naka 500k subscriber po ako, hindi ko na kayo papansinin, hindi na ako mangungutang. Aray ko. Wala, gipit tayo eh. Kaya nangungutang po ako. Ha? Ha? Huwag niyo po akong i-post. Babayaran ko po yan. Oh, at least ako sinasabi ko. Oh. Eh, nakaraan lang, may nag-offer sa akin. Hindi naman kala Boss Mike, 100k. Eh, ano ko dito. Ayoko eh. Ayoko po. Ayoko talaga. Kila Boss Mike, 300. Eh, malalaki na sila eh. Ako maliit lang. So, maliit lang offer. Ayoko, mangungutang na lang ako. Kaysa naman gawin ko yan, mangungutang na lang ako. And I'm proud of it. I'm really proud of it. Okay? Kapag nagtanong kayo, Sinyolo, may utang sa akin yan. Maging proud ka. At least, hindi ako nagpapabayad. Ha? Tandaan nyo yan ha. Yung mga subscriber kong inutangan ko ha. Patayin na si BBM. No joke. Kasi kabahan na kayo pag hindi na ako nangungutang. Kabahan na po kayo pag hindi na ako nangungutang kasi putik, nagpabayad na ako noon. Okay, joke lang. Okay, eto na po. Nahuli po natin sa akto. Tignan nyo po ha. Tignan nyo po. Oh! Sa pool! Nakita nyo ba? Nahuli po! Nandidiri po. Ayan po, tinatanggihan po. Pinipilit nilang pumirma. Ayan po ha. Tignan nyo ha. Isusum lang natin to the next level. Ayan o. Tignan nyo. Oy! Oh! No! Ano sabi ni ate? Galit na galit si ate, oh. What the hell? Oh, yeah. Disappointed. Patay. Ayaw pumirma. Ganyan po sila. Pero pinapalabas nila, pinapalabas po nila na pinapalabas po nila ng mga tao pumupunta doon. Yung mga tao kusang loob pumipirma. Yung mga tao tuwan-tuwa kay tatay. Kita-kita nyo po. Nag-o-offer sila. Papirma naman po, papirma. Aray ko. Oh. Isa pa. Oh, ayan oh. Oh, pirma po kayo. Oh.
Ayoko, yare. Kita-kita niyo po sa video. Puwersa ang pagpapapirma. Pati bata pinapipirma. Hindi po ganyan ang petisyon. Ang petisyon po ay kusang loob. Walang pag-aalinlangan. Walang pagdadalawang isip. Ikaw ay porsigido. Buong puso mo ay nakalakip. Hindi ka punersa. Hindi ka talagang hinainan ng anuman alok. Ikaw ay kusang loob, hinawakan ang lapis o ballpen at iyong inilimbag ang pagsuporta dyan sa tay. Kami naman, leche ka, ina mo. Kaya yan po, huling-huli po sa video. Ewan ko na lang po, mapasinulangan pa yan ni Alpotera at LRY. Ha? Yan, kaya wala na po. Kasi this is really be the 2026, the Duterte downfall. This is it. And we are witnessing a history which the Duterte family will take their own legacy to the trash can. Aray ko. Diba? Okay, dumako naman po tayo dito po sa ating good news, sa ating, ang ating kapulisan. Ito po PNP cracks down illegal recruitment. The PNP will not tolerate any illegal recruitment that exploit our kababayan, especially our overseas Filipino workers. Ayan po. Kayo po mga subscriber ko, ang dami niyo po dito ng OFW. Kayo po mga subscriber ko, ang dami po rito na nagtatrabaho sa ibang bansa para buhayin ng mga pamilya. Sana po lagi po tayong mag-ingat sa mga illegal recruiter at wag po nating wag po nating isugal ang ating teka lang. Si Boss Mike to. Sandali lang. Ito po si Boss Mike. Boss Mike, shoutout ka. Ako, shoutout po sa lahat ng nanonood kay Nyulo. Oo, may importante lang ako tinanong. Kasi naiwan ho yung wig niya. Hindi ko alam kung gugupitan ko. Aray ko. Huwag mo na sabihin yung kay Sara Duterte. Secret lang Huwag mo na sabihin yung tinawag mo hindi ko naman na matutuluyan na talagang ma-impeach Aray Oo, ko. kaya magre-resign na lang siya. Patay. Atin lang yun. Patay ka. Atin lang yun. Sige, Boss Mike, tama na. Baka may masabi ka pa. Yan po si Boss Mike, sige, boss. Noted yun, noted. Sige. Okay, bye-bye. Teka, alam mo naman pag tumatawag si Boss Mike, may mga ano yan Yari, putik. Nawala tuloy ako sa wisyo ko, putik. Nagulat ako sa balita. Shit! Aray ko. Yan po Kaya po tayo, mag-ingat po tayo sa mga illegal recruiter. Pag nakita nyo pong naka-green, illegal recruiter na po yan, DDS yan. Ayan po Diba? Kailangan po mapagkakatiwalaan nyo po nakapula, red, loyalista yan. Pag nakita nyo, hello ma'am, ano po yung ina-applyan nyo? Magano po ako factory worker sa abroad. Nakakulay green. Putik, mag-ingat na po kayo, DDS yan kagad. Aray ko. Mag-ingat. Titigan nyo. Ganun po ba? Ano po ba requirements? Wala na po requirements. Kami nang bahala sa requirements. Basta mag-down lang po kayo ng 300,000, kami na magpapaalis sa inyo. Aray ko. Ang gawin nyo, tanongin nyo, ano po ba masasabi nyo sa ano po? Ano po ba masasabi nyo, ma'am? Bago ko po ibigay yung 300,000, ano po ba masasabi nyo sa lagay ng politika ngayon? Kanino po nagugustuhan nyo po ba? Si Duterte o si, BBM? Ako po, gusto ko si Tatay Digong. Yung pag nagtatay Digong yan, DDS yan! Patayin mo si BBM? No joke.
Kaya, kaya mag-ingat po kayo, ha. Mag-ingat kayo, sabi ko sa inyo, mag-ingat kayo. Ha? Tingnan nyo, pag sinabi niyang si Tatay Digong, patay na, DDS yan. Okay, mag-ingat po kayo sa mga illegal recruiter. Ito pa po, suspect faces justice after 8 years on the run. Congratulations po sa PNP. 8 taon na nagtatago po, nakaraan po 30 years nagtatago, nakuha ng PNP. Ngayon po 8 years nagtatago. This arrest proves that even after many years, ito po ay nagpapatunay na kahit na ilang taon ang lumipas, ang kapulisan ay continue na hinahunting upang makrockdown ang mga offenders. Walang ligtas ang nagkasala. Begador! Walang kawala ang may sala. Aray ko. Diba? At walang deadline ang paghahanap ng katarungan. Ayan po ang sabi ng ating pinakamagaling. Isa sa pinakamagaling nating PNP Chief Nartates. Yung iba dyan, mag-aaral na naman, yung mga General Torre dyan. Mahal natin si General Torre. Pero kung sumusuporta ka sa presidente, ayan na naman tayo eh. Ang dami ko na mabasa sa comment eh. Aray ko. Aray ko. Diba? Mahal natin si General Torre. Pero ano ba gusto nyo? BBM kayo ng BBM. Ayaw nyo sumunod sa patakaran niya. Magkanya-kanya na lang tayo. Tanga-tanga. Diba? Kung ano ang... Diba ganito lang yan eh. Ganito lang po yan. Kung ano po ang sinabi ng presidente, sundin natin. Hindi yung General Torre. Di si General Torre na lang po ang presidente mo. Pag ganyan tayo ng ganyan, pag ganyan tayo ng ganyan, magkanya-kanya na tayo. BBM tayo ng BBM, respetuhin natin si General Torre, respetuhin natin si General Nartates, di ba? Naayos na po yan. Di ba? Kaya, kung ayaw nyo kay General Nartates, bahala na kayo dyan. Di ba? Aray ko. Di ba? Sabi, di ba, kung ano man mangyari, dito tayo sa ating pamumuno ng Pangulong Bongbong Marcos. Kung pinaniniwalaan natin siya, paniwalaan natin ang buong sinasabi niya. Paniwalaan natin ang advocacy niya, paniwalaan natin ang prinsipyo niya. At ako ganun din naman po eh. Parang ganun din po si Nartates. Kaso kay Nartates po, ang problema, tahimik po talaga. Siya ay tahimik lang. Aray ko. Tahimik lang. Okay, dumako na po tayo dito. Eto na po, bibigyan ko ng daanan to. Bibigyan lang natin ng isang nagmamagalong. Eto naman po, kailangan nyo to, ha? Kabayo ay ating tingnan. Kalesa niya ay ang kanyang biyenan. Dala-dala sa kalsada. Pabango siya. Kabayo ay asahan. Kabayo nakakadiring tingnan. Dala-dala niya ang kaniyang biyenan. Nagmamagalong sa kalsada, kabayo kadiriyan. Aray ko. Aray ko. Eto po sabi ni Kabayo, in fairness, when you come to think of it, yung pareho ni admin ni Duterte at BBM nakafocus sa drugs. Kita mo, attorney Bobo de Conejo de Caballo. Aray ko. Diba? Attorney po yan pero hindi niya binabanggit na DDS siya kasi nga nakakadiring maging DDS. Pero galawang DDS. Kita mo naman, galawang DDS. Magbigay muna kayo ng patunay na si adik si BBM. Hindi ba kayo nagsasawa? Aray ko. Diba? Alam mo naman yung Kabayo eh. Alam mo yan. Bilang abogado, kung ikaw ang nagbibintang, ikaw ang magpatunay. Tanga-tanga. Gatas na gatas si Yusik Claire. Gatas na gatas. No? Gatas na gatas. Tsaka tama, Banat Boy, shoutout Alam mo, tama si Banat Boy eh. Tama po si Banat Boy. Anong sabi ni Banat Boy? Diba kung sikat ka, dapat dalin mo yung mga kulugo mong vlogger. Diba? Yung mga kulugong vlogger mo, nandun pa rin sa kangkungan. Nagpapapansin sa amin, ba't naman ko kayo papansinin? Aray ko. Diba? Ba't ko naman kayo papansinin? Diba? Nandiyan kayo sa mga
Galingan nyo muna. Walang kasustansya araw-araw, Yuse Claire. Aray ko. Oh. Alak na wete ngayon. In fairness din, when you come to think of it, yung biyenan mo, hindi lang magaling. Nagmamagalong lang. Ha? Kasi iba yung magaling sa nagmamagalong. Yung magaling, may sustansya. Eh yung nagmamagalong, walang sustansya. Yung magaling, makapal ang buhok. Eh yung nagmamagalong, panort! Patayin mo si BBM? No joke. Kaya, yung attorney magaling, anong tawag? Attorney de Campanilla. Yung attorney bobo, walang ginawa kundi i-content si Yuse Claire. Anong tawag doon? Attorney de Calesa de Caballo. Aray ko. Diba? Yan ang magagaling. Attorney Bueno, Attorney Claire, maasahan mo. Malulupit. Diba? Fiscal EJ na naglalampaso ng mga kabayo na ginagawang donggalong tapang kabayo. Aray ko. Diba? Kung sa vlogger nga lang, sa political analyst, tumitiklop ang kabayo, ang isang attorney tumitiklop, ay putik, papaniwalaan mo pa ba? Ibig sabihin, mahina ang utak. Aray ko. Diba? Ikaw political analyst laban sa abogado, ay putik, dapat sa abogado ako, alam niya yung batas eh. Ay putik, pinatikim ng kahihiyan ng isang vlogger yung abogado. Anong tawag doon? Mahina ang ulo. Diba? Saka ka na magyabang kapag may naipanalo ka ng debate. Natalo kay Fiscal EJ, natalo sa vlogger, kay Kristan, Kadiri. Aray ko. Putek ako. Kung 2 beses na ako talo sa debate, di ba, Banat Boy? Ay putek, hindi na ako magbablog noon, nakakahiya na ako, pakabobo ko noon. Aray ko. Diba? Ang bobo ko noon. Sige, lamang na si Fiscal EJ. Pero kay Kristan, sa vlogger, tatalo ka? Nagmukha kang kabayo? Ay ba'y nakakahiya ka nun? Aray ko. Mami, thank you Daddy Armin, Mami Armin, Mami Cielo, Daddy Nestor. Ano, magkano yung custom tax me? Abonohan ko na. Aray ko. Ha? Mami Irene, abonohan ko na. Magkano ba? Lista mo muna. Aray ko. Oh, di ba? Putek ako, hindi na ako lalabas. Oh, tapos, oh, di ba? Nangungulangot pa sa debate. Putek, kadiring ano yan eh, mannerism. Ano yun? Kulangot, doon ka kumukuha ng power. Aray ko. Putek yun. Bagay talaga sa'yo ang pangalan mo. Ronnie. Takbo! Patayin mo si BBM? No joke. Okay, nabako na po tayo dito sa panibago nating reaction. Ito po, na-involved si Bongo. Si Bongo, tatay-tahimik ka, involved ka pala, Bongo! Ito na po. Hindi lang siomay, kundi flood control kickbacks din Oh! ang nagpayaman umano sa dalawang negosyante. Oy! Locked-in ngayon ang Anti-Money Laundering Council sa lumobong bank transactions ni na Jonathan So at Carlito Makadangdang. Ito po yung ano eh, may-ari ng Show My King. Buti pala, hindi ako nag-ano dito. Madami po nag-o-offer niyan eh. Yung JC Premier. Ang dami nag-o-offer niya. Nakikita ko ngayon ibang kaklasiko. Putik, ang ganda na ng sasakyan eh. Naka-Ford, ano na siya eh. Parang Ford. Basta yung ano, parang, ano ba yung, Banat Boy, ano ba yung ano pare? Yung parang pick-up ng Ford. Naka-pick up na yung kaklasiko. Sabi niya, salamat, JC Premier. Salamat, Show My King. Ganun yung kaklasiko. Sabi ko, wow, tolo. Kamusta yan? Magkano monthly yan? Walang monthly ito, pare, cash to. Ay, sorry, na-open kita, cash pala. Aray ko. Wala daw monthly, binayaran niya raw yung Ford niya, cash. Tas, lagi siya nagpo-post sa FB. Araw-araw niya pinapakarwas. Sabi ko, tol, araw-araw mo pinapakarwas yan? Siyempre, tol. Para may my day ako. Wow. Aray ko. Ford Raptor? Ford Raptor, F-150? Hindi, iba yung F-150. Alam ko yung F-150. Ford Raptor? Oh, Raptor yata, Ford Raptor. Ford 150, Ma'am Shelo.
Mami Shelo? Hindi eh. Basta yung pickup truck niya uli. Tapos mataas siya, malaking gulong. Ano bang Ford yun? Kasi kanya Ford eh. Di ba? Ano bang Ford yun? Basta siya merong Ford. Sabi ko sa kanya, tol, congrats ha, meron ka ng Ford. Parehas lang naman tayo eh. Sabi niya sa akin, talaga tol, may Ford ka? Oo, parehas tayo. Eh ako, Ford yung sa'yo. Ako, can't afford. Tanga-tanga. Yun, kaya po nagkasundo. Oo nga itong parehas tayo ha. Can't afford. Magkano bili mo dyan? Hindi ko pa nabili, can't afford. Aray ko. Yeah? Diretso. Kanilang mga kumpanya. Ang detalye sa exclusive agenda report ni Ivy Reyes. Sabay sa pag-agos ng flood control projects noong 2021 ay ang paglobo umano ng yaman ni na Siomai King Partners Jonathan So at Carlito Macadangdang ng House of Franchise. Ay, so Isang franchise, one-stop oh. shop para sa iba't ibang business ventures at ng JC Premier International. Oh, Sana eh no, JC Premier po yan. Kumbaga nag-o-offer po sila ng iba't ibang franchise. Tapos pag-offer mo ng iba't ibang franchise, diba, Siomai King, may ganyan sila eh. Tacos, mag-offer ka, magbabagay ka sa kanila bawalang 50,000, tapos parang papasok nila pag gagano'n, may franchise ka na gagawin mo negosyo, tapos meron ka pang incentive doon, ganun yung offer niyan eh. Billionario.com, pinuna ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC ang pagtaas ng assets ni So at Macadangdang simula nang ma-involve ang JC Premier sa pangongontrata sa DPWH flood control projects. O, kita mo? Kita niyo po kung gaano kalalim ang korupsyon. Biro mo from networking. Yung networking, pinasok sa flood control. Kita niyo po yun? Grabe po ang lalim na in-expose ng Pangulo. Ngayon lang po natin nalalaman lahat to. Biro mo, iba't iba na mga kumpanya nag-i-invest na sa flood control. Kung hindi pinutol ng Pangulo to, baka marami ng kumpanya, hindi naman magpunta na lang po sa flood control kasi triplado, dublado, ilang beses po titriple ng pera nila. O, tignan niyo po ito, nagsimula lang po ito sa House of Franchise, sa pasomay-siomay. Ngayon, pinasok nila ang flood control project o ang construction firm. Sino backer nila? Si Bongo. Malalaman nyo. Aray ko. Tinayo ng dalawa ang JC Premier noong 2019 with just a 31,000 peso capital. Pero mo 31,000 capital lang po. 31,000. Nagtayo ng kumpanya. 31,000. Take note. 1,000. Tapos bandang dulo magiging bilyonaryo. Shit. Aray ko. Shit. Pero ang 1,800 transactions worth 4 billion pesos ng Premier noong 2020 lumobo pa sa 6.5 billion pesos noong 2021 para sa 2,500 transactions. Sa kabila ng mabigat na pagpasok ng pera sa Premier, minimal net income lang daw ang idineklara nito noong 2022. Bukod sa Premier, may natuklasan din ang AMLAC na anilay unusual fund movements sa House of Franchise sa parehong taon. Patay. Itinayo ang franchise business na ito noong 2022 sa kahabaan ng Shaw Boulevard. Ayon sa AMLAC, mahigit 2,600 inter-account transfers ng House of Franchise na nasa 3.9 billion pesos. 1 billion pesos naman in check deposits. Kita nyo po from 31,000 ngayon, 3.9 billion, 1 billion. Biglang lumobo ang transaction. Grabe, dire-diretso. Daig pa yung malalaking kumpanya po ha. Daig pa yung malalaking kumpanya. Kasi magtataka ka po dyan sa mga check deposits, sa mga deposito sa bangko, cheque man yan or magtataka ka eh. Magtataka ka. Ibig sabihin, dapat maging accurate po yan. Diba? Dapat po, laging magiging accurate yung value or yung quantity ng iyong mga sold franchise dito sa iyong revenue. Pero, kung ang sold franchise mo ay kokonti lang, tapos nagdideposito ka sa iyong bangko ng bilyon-bilyon, abay iba na yan. Diba? Iba na yan. Iba na yan. Oh. Kasi dapat maging accurate yan sa iyong kinikita o sa revenue. In this case, they are House of Franchise. Nagbebenta sila ng mga franchise, ng mga siomai, etc., etc. Then dapat magtatali yon. Yung revenue mo doon, yun ang nidideposito mo at magpapaikot ka sa iyong mga bangko. Pero dito po, bigla pong lumago. Nakakapagtaka. Nang sugsugin ng AMLAC ang mga perang ito, napag-alaman nila na nagkaroon ng shift from franchising patungong contracting. Ayan na ang kakupalan. From franchising, umalis. Nag-shift sa contracting.
Ayan na, flood control. Kita mo, ang galing talaga ni BBM, oh. Biro mo, pera natin, oh. Pera natin, nagpapayaman sa mga animal na to. Aray ko. At makadangdang sa pamamagitan ng mga corporate vehicle mula sa Black Hard Hat na dating JC Hard Hat ang pangalan. Itinayo nila itong dalawa noong 2019 at nailipat sa pinsan ni So na si Gian Payawal Galang noong 2021. Simula nang itayo ang Hard Hat from 2019 hanggang nitong 2025, bilyong pisong mga tseke ang Grabe, oh. Grabe po. Tignan nyo naman, oh. 1.8 billion manager's check. 1.3 billion check deposits. Billion na, wala pong million. 1.2 billion inter-account transfer. 1 billion check encashment. What the? Aray ko. Grabe, oh. Biro mo, wala pong pandemic sa kanila, oh. 2019 to 20, may pandemic noong 2019, oh. Walang pandemic, dire-diretso, deposit pa rin. Biro mo, 2019, magtataka ka, dapat lugi lahat ng tao dyan, walang negosyo, bawal ang interaction. Oh, 2019 to 2020. Pero nagagawa nila, no, na ano, ibang klase. Grabe, nakakatakot talaga networking. Gumagalaw umano sa ilalim ng kumpanyang ito ayon sa AMLAC. Bukod dyan, nakatanggap ang Hard Hat ng credits mula sa DPWH na tumigil naman na noong 2024 kung kailan pumasok naman ang One Frame. Si Gian Galang na ang nagtayo ng One Frame noong 2023. Magaling, nag-ship. Nag-ship, nag-ship ta hard hat. Nag-hard hat, ibig sabihin hard hat, pang construction. Magaling, nag-ship. One frame naman. Magaling, Magaling. Okay, magaling, Kala nyo hindi kayo mahuhuli, Base sa dokumento ng AMLAC, nakakubra ito ng flood control projects sa Bulacan kasama ang top-notch Catalyst Builders na isa sa top 10 construction companies na nasa listahan ng Pangulo. Kita mo? Biro mo yan, oh. Nakakubra ang isa sa mga JC Premier. Sa Bulacan, BGC Boys. Aray ko. Sang ina, oh. Ito pala yung binabanggit. Si So, yung binabanggit, Nino, nila Brix Hernandez. Ito pala yun. 15 projects worth 1.48 billion pesos ang na-corner na proyekto ng One Frame at top-notch sa Bulacan. 1.48 billion, 15 projects. Ang lupit. Tatlo rito, flagged as ghost projects ng AMLAC. At ang tatlong proyektong ito nasa ilalim ng land bank account ng One Frame na nagkakahalaga ng 296.9 billion pesos. Biro mo, napunta po sa One Frame, sa JC Premier. 296, nasa land bank account nila. Ghost project. Aray ko. Yan, tindi. Tindi nyo. Isa pa sa natuklasan ng AMLAC ay ang natanggap ng 103 million pesos na cheque ng top-notch mula sa One Frame. Kita mo, Ito na, One Frame to top notch. Siguro, ito yung komisyon. Nag-transfer from One Frame to top notch. Siguro, ito na yung komisyon. Nagpapadala ng komisyon, nahuli ng AMLAC. Ayan, ito komisyon nyo. Sige, ghost lang tayo ng ghost. Diba, huwag na tayo magtinda ng siomay. Aray ko. Huwag na tayo magtinda ng siomay. Huwag na tayo magtinda ng siomay. Mag-construction na lang tayo. Paldo. Aray ko. 2023 and 2025 na ayon sa AMLAC ay patunay na ang dalawang kumpanya ay parehong aktibo sa pagdadivert umano ng pera ng gobyerno. Matibay kayong dalawa, Gian tsaka Jonathan, Nasarapan kayo, O ngayon, makukulong talaga kayo. Yan, ikulong yan. Naku, kawawa yung mga Siomay King, Mga Siomay King, libre na yan. Tungong commercial banks. Yung mga ganyan po, mga nabayaran nila ng franchise yan, Kawawa naman, kita nyo, Pati yung mga Siomay King dyan, maapektuhan yan, kakabahan yan. Kakabahan yan kasi, mababash sila, Mababash sila ngayon, yung Siomay King, may-ari niyan, flood control, mababash yan. Madadamay na naman yung mga negosyo nila, kawawa rin, Kawawa rin sa pinagagawa na itong mga to. Sa Nigalang, flinag din ng AMLAC dahil lumobo anya mula 316 million pesos in 2023 ang pera ng pinsan ni So, patungong 1.9 billion pesos. Biro mo, 316 million lang. Siguro ito pa yung sa House of Franchise. Nung napasok nila yung flood control, 1.9 billion na lang. Putik ko, lupit, men. Hindi lang 100% ang paglago ng buhay, Almost 500%. 2024, kasabay ng pag-usbong ng One Frame. Mayroon ding nasa 2 bilyong pisong direct transfers ang One Frame sa bank account ni Galang. Si Galang naman, 517 million pesos ang idineposit sa account ni So, lalo na noong 2024. Ang money trail investigation ng AMLAC, umabot sa nanay ni So na kahit unemployed senior citizen na walaan niyang malinaw na income, ay mayroong 56 bank accounts. Putik, kapal ng mukha mo, oy! Pati nanay mo, dinamay mo na paggagawa ka ng ganyan, putik ko muna damay nanay mo walang trabaho, ta senior. Ganyan yung iba, Pati nanay, dinamay ni, Nay, ginawa kitang account na, Punta ka dito, ginawa kitang account, tatransferan kita ng pera.
Dahil umaapaw na yung pera ko. Wala talagang intentional yan. Criminal case yan. Ganyan. Intentional yan. Aray ko. Di ba? Criminal case matatawag yung ganyan eh. Intentional na yan eh. Di ba? Sa sobrang dami mong pera, intentional mo ng kung sino-sino na ang kinakasabot mo. Pati yung nanay na walang trabaho po. Inopen na ng bank account oh. 56. Tingnan mo oh. Ilan na walaan niyang malinaw na income ay mayroong 56 bank accounts. Mira mo nanay walang trabaho, 56 bank accounts. Anong gagawin ng nanay niya dun? Di ba? Oh. Ilan, joint accounts nila ng kanyang anak. Nang ilabas ng Billionario.com ang report na ito ng AMLAC, pansamantalang na-block ang website ng BNC. Si Oh, binlock na yung website. Jonathan So ay isa sa mga respondent ng flood control cases ng Department of Justice noong December 2025. Kasama rin ang kanyang pangalan sa affidavits ni na engineers JP Mendoza Oh. at Bryce Hernandez Patay. na kasama umano sa kickbackan sa kanilang departamento. Oh, yan nga yung nilaglag. Ayan pala yun. Kaya pala sounds family sa akin. Sabi ko sounds family tong Jonathan So. Sounds family sa akin. Yun nga. Kasi nga, nung nag-a-apply ako dyan, nung ina-apply ako ng kaklase ko, nung high school, tol, sama ka na dito. Kahit 20 mil lang, makapagnegosyo ka. Ipangutang mo na lang. Tapos, kapag nakapagnegosyo ka, malaki nakita mo, mababa lang na, kasi nga, may sarili kaming pagawaan ng siomay. So, mababa mo lang mabibili yung siomay sa amin. Tapos, meron ka lang, humanap ka lang ng magandang pwesto, ang offer nila eh. Humanap ka lang ng magandang pwesto, doblado nakita mo sa siomay. Yung siomay namin, kumbaga 5 piso, pwede mo itinda ng 10 piso. Dahil kami ang gumagawa, kami nagpo-produce. Sabi ko, pag-iisipan ko yan. Tapos, ayun nga, tapos pinaanohan niya ako ng brochure. Ito nga, itong dalawang to, nandun sa mukha. Tapos pinasend niya sa akin yung mga video, yung mga, netong Jonathan So, yung mga saying niya, may mga saying pa yan eh, ganyan pag networking eh. May mga salitang matatamis eh. Diba? May mga salitang matatamis, sabihin niya pa, alam nyo, dati gaganon pa si Jonathan So, dati po akong wala, ngayon meron na ako, dati akong wala. Ganun yan eh. Si Sorin ay dating close aide ni former special Eto na, ayan na. Eto na ang nalintikan. Sino ba ang backer niyan? Eto ang backer niyan. Eto na, nalintikan na. Eto po, dito po talaga ang malupit niyan. Sino ba ang nagpapalakas loob at nagkakaroon ng contact niyan sa gobyerno? Aray ko. Sino ba? Tapusin lang natin to. assistant to the President, Bongo, noong tumatakbo pa lamang ito bilang senador. Oh. Sinubukan namin kunin ang panig. Kita nyo eto po. Sino ba ang nagpasok dyan? Paano makakapasok? Sino? Si Jonathan So sa DPWH. Sino ang nagpasok? Aray ko. Sino? Bongo! Ano na? Kailan? Kailan po nag-umpisa? From networking to construction. 2019! Aray ko. Sino naglakas ng loob? Nagpakilala sa DPWH niyan para makapasok itong JC Premier. Bongo na! Paano isipin nyo paano makakapasok yan from networking? Papasok ka ng construction firm. Maraming tataas ng kilay, maraming pero sa pamamagitan ng backer, sino ba yung backer mo? Dating alalay ni Bongo. Sino ang dating alalay ni Bongo? Si networking, JC Premier, si Jonathan So. Diba? Saan nilagay ni Jonathan So ang mga project? Tanong ko kayo, saan niya nilagay? Sa BGC Boys. Sino ang kasama ng BGC Boys? Ito, di ba, natatandaan nyo to? BGC Boys. Ay, Bongo. With Bernardo. Paalala ko lang sa inyo, Paalala ko lang sa inyo ang hindi nyo pa baka nakakalimutan nyo. Paalala ko lang sa inyo, Sino? Sino?
Nung birthday ni Bernardo, nandun si Bongo. Saan? Saan nilagay ni Jonathan So? Saan nilagay ni Jonathan So? Bakit siya nagkabilyon-bilyon? Sa Bulacan. Sinong nasa Bulacan? Si Bernardo, boy! Ayun o, si Bernardo nasa Bulacan. Siya ang may awak ng BGC Boys. Sino kakilala ni Bernardo? Si Bongo. Sino kakilala ni Jonathan So? Si Bongo! Ano na, Bongo? Hayop ka, tanga ka. Huwag kang maging trapo. Kitang-kita namin ang banat mo. May pa hawak-hawak ka pa ng Santo Niño, kupal ka. Aray ko. May pa hawak-hawak ka pa ng Santo Niño, kundi ka ba naman kupal? Sino ba ang pinakiusap mo? Di ba pinakiusap mo si Bernardo noon? Para makapasok si Bernardo? Yan si Manny Villar? Yan si Henry Alcantara? Oh, kayo nagbigay ng tao. Kaya simulan yan. Ay, ang flood control na yan, makikita nyo po, nagsimula po talaga tong kahayupan sa panahon ni Duterte. Kaya kita-kita nyo po dito kay Jonathan So, ayon sa bilyonaryo. Diba? Ayon po yan sa bilyonaryo. Bilyonaryo na mismo nagsabi. Eto malinaw lang, 2021. Simula nang itayo ang hard hat from 2019 hanggang nitong Simula itayo ang hard hat noong 2019. Sino ba yung 2019? Sino ba ang 2019? Diba? Sila Bongo. Isa pa, para malinaw sa inyo. Paano siya makakapasok? Eto na, noong 2021 Eto yung aid ni Bongo. Ayan, si Jonathan So, na dating JC Hard Hat ang pangalan. Itinayo nila itong dalawa noong 2019 at nailipat sa pinsan ni So na si Gian Payawal Galang noong 2021. Simula nang itayo ang Hard Hat from 2019 Hard Hat, construction firm. Doon pa lang sa pangalan, Hard Hat. Sinusuot ng mga construction, Hard Hat. Tinayo nila yon 2019, kita-kita nyo. 2019, ayan si Bongo. At nga pala, Ombudsman. At nga pala, Commission on Election. Tingnan nyo po kung magkano ang baka itinulong na itong JC Premier Jonathan So dito sa kampanya ni Bongo. Tingnan nyo, baka maraming binigay yan sa kampanya ni Bongo. Kita nyo, hindi natin nalalaman yan. Ganyan palang ginawa nila. Aray ko. Ngayon, saan? Saan nagtayo ng flood control? Imay-imayin lang natin para hindi po kayo malito. ng credits mula sa DPWH na tumigil naman na noong 2024 kung kailan 2024 lang tumigil pero nag-ship. Nag-ship po sila sa one frame. Pasok naman ang One Frame. Si Gian Galang na ang nagtayo ng One Frame noong 2023 at base sa dokumento ng Saan? Saan tinayo? nakakubra ito ng flood control projects sa Bulacan. Flood control project sa Bulacan. Sino ang Bulacan? BGC Boys. Bulacan Group Contractors. BGC Boys. Sino namumuno sa Bulacan? Sino namumuno? Bernardo. Bernardo ang namumuno. Yusek Bernardo. Sino close ni Yusek Bernardo? Sino? Siyempre, Bongo. Ayan kita-kita mo yung makukulong Jinggoy. Bong Revilla. Yan ang makukulong. Ngayon, sino pwedeng lapitan ni Jonathan So para malipat siya sa DPWH? Sino ba may contact sa DPWH? Si Bongo. Dahil kay Bernardo. Sabol kayo! Aray ko. Yan. Yan ang mga hindi nilalaman natin publiko. Ngayon, nauungkat na ang katarantaduhan nyo. Kaya ikaw, Bongo, wag kang aasta-astang wala kang kinalaman. Hindi lang chicken lomi to go si LTG. Marami ka pang tinatagong baho. Marami kang tinatagong anomalya. Ayaw mo pa sabihin na talagang close na close kayo ni Bernardo. Tsaka Bernardo, huwag ka matakot. Laglag mo na si Bongo. Diba? Laglag mo na. Aray ko. Kita nyo? Ayan po, malinaw na yan. Bongo, sabit ka dito.
Ha? Sabit ka dito. Malinaw pa sa ng lola ko. Ano? JC Premier, si Bongo, itong, paano miro mo antindi po, 360 shifting to. 360 degrees shifting. From networking, nagsisip ka sa construction, paano mo magagawa yun? Hahawa ka ng flood control. Networking ka. Wala kang experience. May mga analyzation dyan. May mga requirements dyan para maging construction firm ka. Kailangan meron kang napatunayan bago kuwanin ka ng gobyerno bilang construction firm ka. Oh, paano nakapasok yan? Anong level o class na construction firm yan? Basta-basta tinatanggap from 2019? Ano yung katarantaduhan yun? Tinanggap nyo? Bakit nyo tinanggap yan? Oh, sino nagsala dyan? Sino nag-check dyan kung bakit kailangan nakapasok ng JC Premier Construction Firm o Hard Hat? Walang check-check. Dahil si Bongo, kilala yan ni Jonathan So, walang check-check. Basta kilala ka ng mga alagad ng Duterte, ligtas ka. Ganun naman Michael Yang. Basta kilala ka, nakapalibot ka as alay ng Duterte, walang check-check, pasok ka, Michael Yang. Sami Uy na Davao contractor ngayon, lahat kanya. Lahat. Oh. Diba? Charlie Tan, kay Pulong, exempted ka, magnetic lifter, pasok ka. Oh, yan po. Yan po. Magtataka ka lang dun Mag-iisip kay putik, paano nakapasok yung construction firm? Ay, yung networking. Siomai to construction? Putik, ang galing nun. What the hell? Aray ko. Oh, di ba? Yan po ang, yan ang hindi kaya ng sensya. Pero pag DDS vlogger ka, alam niyo po, kawawa naman si Tatay Digong. Nakaupo ako, lumalamon sila. Masasaya itong aking mga kaibigan. Abot kamay nila ang bunga ng puno. Dahil balikat ko ang ginawang tuntungan. Habang namimitas lalong natatakam, sila ay para bang wala ng kabusugan. Kahit alam nilang mayroong mga langgam, at ang aking paa ang siyang inuupakan. Nais ko nang magpahinga, marami na akong nagawa at natulungan. Ako'y labis na nag-aalala, baka ang puno ay tuluyan ng maubusan ng bunga. Nakaupo ako, nagbabantay sila. Ang mga aso ko'y laging maaasahan. Hindi ko lang alam ang binabantayan. Ito bang puno o itong aking upuan? Itali ko kaya sa bahay ng langgam? Maglilingkod ba o maghahari-harian? Masasagot lamang ang malaking tanong kapag ako ay nawala na ng tuluyan. Nais ko nang magpahinga, marami na akong nagawa at natulungan. Ako'y labis na nag-aalala, baka itong mga aso ay maulol at magwala.
walang solusyon. Daming nangako, naging ilusyon. Ikaw ang sagot-lagot, sa aming tamong-tamong. Ikaw ang boses sa aming bulong. Nilalait ka at sinisira ng kinakaya mo para sa bayan. Ikaw ang aming tagumpay, bonbon, walang kapantay. Nilalait ka at sinisira ng kinakaya mo para sa bayan. Ikaw ang aming tagumpay, bonbon, walang kapantay. Ang mga sugat, ikaw ang lumunas. Saradong isipan, ikaw ang nagbukas. Bayan, inuna mo, hindi banyaga. Gintong puso ay kahanga-hanga. Nilalait ka at sinisira ng kinakaya mo para sa bayan. Ikaw ang aming tagumpay, bonbon, walang kapantay. Nilalait ka at sinisira ng kinakaya mo para sa bayan. Ikaw ang aming tagumpay, bonbon, walang kapantay. Nais ko nang magpahinga. Marami na kong nagawa at natulungan. Ako'y labis na nag-aalala. Baka itong mga aso ay maulol at